sa fame ang iyong moves, di man lang about sa cash. Yoko nang nagtitipid, mas gusto kong nagwawaldas. Ibang job boards, naniningil ng sa... Talaga bang kailangan huwag kang humarap sa araw? Ang lungkot naman nun. Actually, Ate Kay. Ate Kay, okay. Ang mas gusto ko po talaga, for you guys to be able to know your skincare, you have to know your skin type. Di ba po, yun talaga yung pinaka-basic. So we have 5 skin types. We have the normal, combination, oily, dry, and sensitive. Para po tayo, para malaman natin kung ano talaga yung proper skincare. Okay, So you have to normal, identify. combination, Yes, dry, dry, oily, and sensitive. and sensitive. So for Okay. you guys to know, you have to know your T-zone. So yung T-zone, literally yung forehead, and then yung sa nose. Bakit yun? Kasi dito talaga pinaka nagsisecrete ng oil. Kaya doon natin malalaman. So for normal, technically, Ate Coring, ito yung mga, ang tawag ko dito mga anak ng Diyos. Ito yung mga barely visible pores, ang ganda, walang redness, makinis. So yun po pag normal. And then, kapag dry, ito yung second type. So ito yung mga, technically, di ba yung T-zone, dry na dry yung sa cheeks, tapos stretchy yung pakiramdam natin. May makikita ka din na flakes dun sa ibang area. And then, oily, yun yung pinaka-common sa Filipino. So, yun yung mga pang-teenager. So, dito mo makikita yung dimples, blackheads, comedones, enlarged ang pores. And then yung fourth, sensitive. So, pag sensitive ka, ito yung mga suki ng derma na tinatawag ko. Madalas magkaroon ng rashes, kahit anong ilagay, namumula, mabilis mamula, kahit ma-expose lang sa araw, uminom ng konting alak, namumula po talaga. And then lastly, yung combination. So, oily here and then dry sa cheeks. So, yun yung skin type. You have to know, Ate Coring, para po malaman natin yung proper skincare. Doon ako iikot. So, dapat, you can identify your skin type. Ayun. So, ano ang, okay, sabihin na nating, Bakit di mo unahin ang ngipin mo, bro? Ngipin? Unahin ko yung ngipin ko over sa bahay ko? Bakit? Pwede bang tumira yung mga anak ko sa ngipin ko? Guys, don't get me wrong ha. Baka sabihin na naman kasi ng iba, si Kuya Rodan hindi marunong tumanggap ng advice galing sa iba. Hindi ko kasi tinatanggap yung mga piece of advice ng katarantaduhan. No? Alam nyo kasi yung ibang piece of advice nyo? Manifestation na lang ng katoksikan ng mga Pilipino. Anong klaseng toxic trait ba ng Pilipino yung in-exhibit sa comment na to? Kapag ka may gapa ka nakapagpundar, imbis maging masaya ka para sa kanila, maghanap ka ng something na pwede mong punan. Pwede mo naman sanang sabihin na, yes, nakapagpagawa ka na ng bahay, bro. Next time niyan, makakapagpagawa ka na rin ng ngipin. Mas okay sana, di ba? Pero bakit hindi mo unahin yung ngipin mo? Eh, unahin ko pa ba yun kaya sa bahay na pwedeng tira ng pamilya ko? O baka sabihin niya na naman, Kuya, pwede namang magpapustiso ka na lang. Iba nga kasi yung plano ko sa ngipin ko eh. Kuya, kasi para mas pleasant ka namang tingnan. Hindi naman ako nandito para magpakit sa inyo eh. Kuya naman para mas maayos kang tingnan, para may ngipin, para kompleto na yung smile mo. Eh gusto ko nga kasi yung, alam niyo na, yung medyo mamahalin. At hindi ko pa afford sa ngayon. Pero soon enough, magagawa ko rin yun. Kuya, pwede ka na magpapustiso na lang. Ina kasi para magmukha akong pleasant sa harapan nyo. Lagi ako parang may nakaano na mouthpiece sa bibig ko. Ayoko nga ng ganun eh. Komportable ako na ganito lang. Antayin nyo na lang magkapera ako. Pag nagkapera na ako, papagawa na ako ng ngipin. Pero hindi ko alam kung bakit kailangan mong punahin ng ngipin ko sa video na nagpapagawa ako ng bahay. Ano yung relevance ng ngipin sa bahay? Sa isang tatay na katulad ko, bungal ako. Mas importante pa para sa akin yung ngipin kaysa sa bahay na tutuluyan ng mga anak. Again guys, totally aware ako na may problema ako sa ngipin. Ako yung araw-araw sa salamin eh. Alam ko yan. Pero ang pinakapunto ko lang dito is bakit kailangan mo ilapat yung komento sa video ko na nagpapagawa ko ng bahay? Anong kinalaman nun? Mas madali bang punahin yung ngipin ko kaysa sa achievement ko na nakapagpatayo ko ng bahay kahit upal yung gobyerno at walang kwenta yung ekonomiya ng bansang to? Alam nyo, gantong-ganto yung ugali ng mga marites nating ingiterang kapitbahay na hindi natutuwa sa achievements ng iba. Kumuha ka ng motor. Ay, kuha ng motor. Hulugan naman. May bago kang cellphone. Na,